the family of Rene Baterbonia has a lot of questions about the young cagers drowning. Let's bring in News 5's Mon Gualvez now. Mon, ikaw ay nasa Arlington, I understand. And so sinalubong na ba talaga ng university officials ang pamilya kahit na ano ba talaga, paano nila nalaman unang-una ang nangyari kay Rene? You know what, Cez? It's really heartbreaking when we faced the family in the airport when they arrived here in Manila from Agusan del Sur. This is the family of Rene Baterbonia, one of the two student athletes who were drowned during their training or team building activity in Dipakulaw, Aurora. Initially, ang sabi ng nanay na walang tigil sa pag-iyak kanina, isang beses lang daw, may tumawag sa kanya mula sa staff ng Ateneo at sinabi nga na nasawi na ang kanyang anak. Ang ikinasasakit lang ng kanyang loob, wala na raw mga sumunod pang updates patungkol sa nangyari. No? So mula nung kahapon ng bandang alas 5 hanggang kanina ng tanghali, wala na talagang sumunod na nagbigay pa ng update sa kanya. At ang mga nalalaman niya mga impormasyon ay galing na sa mga post sa social media. Kaya nga masama ang loob ng nanay mismo ni Rene Clert Baterbonia sa sinapit ng anak dahil nagpaalam naman daw talaga ito na magkakaroon nga sila ng ilang araw na training para nga dito sa men's basketball team ng Ateneo, pero hindi daw niya alam na military training pala ang dadanasin ng kanyang pangalawang anak na incoming first-year college student ng Ateneo de Manila University. Ang isa pa, sa ikinasasama ng loob lang din nila, talagang walang-wala kasi ang pamilya. Ang huling usapan daw nila ng kanyang anak, iaahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Bumiyahe ang pamilya mula Agusan del Sur patungo dito sa Maynila na hindi galing sa school ang pagpo-provide. Ito ay pinakiusap pa nila sa provincial government ng Agusan del Sur. Ang sinasabi nila, mula doon kahapon na sinabi lamang na nasawi ang kanyang anak, wala na nga doon nag-reach out pa sa kanila. Kaya yung pagpunta nila rito, sinagot pa ng pamahalaan. Pakinggan natin yung pahayag ng nanay ni Rene. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala naman silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Tapos, biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit. Yung shirt basa. Tapos, wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na kulinarya yun. Malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Okay, Mon, tama ba ang nabasa kong statement mula sa Ateneo na sila ay nakiramay dyan sa Arlington sa pamilya ni Rene? Nakita mo ba yon? Nangyari ba yon? Yes, Cez, tama naman. Tama. Oo, when we arrived here in the funeral homes sa Quezon City, ilang minutes lamang dumating naman yung mga administrators or mga head ng Ateneo de Manila University na sila mismong nakiramay sa pamilya. Pero other than that, wala na. So kumbaga talagang initially, yun yung pinakaunang pakikipag-ugnayan ng university sa family na nakita rin naman namin kanina dito sa Arlington. And then, ang sinasabi din naman sa statement na yan, talagang fully and they are actually closely coordinating with the family, not only of Baterbonia, but also of the Nigerian National Divine Adili, na kung saan sinabi naman ito na yung family naman ng Nigerian National is already coordinating with the university para nga madala naman yung remains niya pabalik sa kanilang bansa. Cez. The police have initially ruled out foul play, Mon, pero meron namang investigasyon pa rin nagaganap sa under naman the Philippine Sports Commission to pinpoint
culpability, kung meron bang negligence na nangyari dito sa kaso ni Rene at ni Divine. Ano ba ang nalalaman Exactly, mo tungkol Ses, no? dito? Oo. Initially, exactly, says. Initially, ang sabi nga ng PNP, wala raw foul play. Pero continuous pa rin naman daw yung kanilang investigasyon sa insidente. Sa katunayan, nangunguna na rin sa investigasyon ang PNP CIDG Central Office patungkol nga dito sa nangyaring insidente. At kasama rin nila nag-iimbestiga separately naman ang National Bureau of Investigation or NBI na silang nanguna sa ginawang autopsy this afternoon. So the autopsy was actually initiated. Talagang piniyagan naman or nagbigay ng permission ang family para nga makita kung nagkaroon ba talaga ng foul play or nagkaroon ng pagpapabaya, no, sa ginawang team building activity at kung ano talagang nangyari doon sa Dipakulaw, Aurora. And then sabi mo nga, no, tama, ang PSC or Philippine Sports Commission is also having their separate investigation regarding the matter. In fact, they already created what you call Sports Stakeholders Panel na silang nakikipagtulungan din sa investigasyon naman ng mga authorities, and then ito yung tututok naman para makita kung yung mga trainings, mga practices, yung mga umiiral na mga policies regarding this one is actually tama pa at saka nalalagay pa rin sa yung safety naman ng mga athletes or hindi na isasaalang-alang yung kaligtasan ng mga athletes. So right now, natapos na yung autopsy. So ang inaabangan na lamang is kung ibabiyahe na itong labi ni Butterbonia going back to the Agusan del Sur. Kasi sila lang naman, or yun lang naman yung in-undergo sa autopsy, yung labi or remains of the Nigerian national, hindi ginalaw dahil hindi naman nagbigay ng permission yung family today. Says. Uunahin muna yung autopsiya ng NBI bago dalin yung labi pauwi sa saan ba sila? Agusan, ano? Ang pamilya Butterbonia. Yes. Ah, Tama. Oo, uunahin mo nang matapos yung autopsy and then medyo challenging lang ngayon yung pagbiyahe kasi nga isasabay nila sana ito sa C-130 plane para nga libre din dahil talagang walang-wala at saka para mabilis ding maibiyahe yung remains of the said student athlete going back to their province. Pero hindi pa, yun ang medyo crucial ngayon kung kailan maibabiyahe ka agad dahil nga sa situation in Mindanao after the strong earthquake that hit them. Says. wala bang tulong na ipaabot ang Ateneo dito sa pagdala ng remains, etc. sa gagawing, syempre, rights doon sa sa Agusan? Hindi, wala Walang ba kayong kinonfirm ang nakuha family sa if the Ateneo de Manila University confirmed about walang kinonfirm yung family about the said help kung sakasakaling dadalhin nga itong remains of Butterbonia going to Agusan del Sur. Pero ang Ateneo de Manila University, with their latest statement, ang sinabi lang nila is they are actually closely coordinating with the family with all the help that they need. Pero yun nga, medyo conflicting kasi. Sinasabi kasi ng family so far, wala pa daw talagang initial na tulong silang natatanggap other than sa pakikiramay ng university officials, says. Okay, wag naman natin kalimutan si Divine. So, ang mga remains naman ni Divine Adili ay dadalhin sa Nigeria? That is the initial information that we had. Ang sinasabi din ng Ateneo de Manila University with their latest statement is they are already coordinating with the families of Divine Adili, with their parents, specifically na talagang madala yung labi naman ito sa Nigeria. Actually, merong ilang mga Nigerian national din kanina na nandito and they are saying that they are coordinating also with the embassy para nga madali nang maibiyahe, no? Kasi meron silang specific or certain culture para nga sa remains naman ng Nigerian national, says. Nakakadurog ng puso ang kwento nito, Mon. Maraming salamat sa iyong update. That was News 5's Mon Gualvez reporting to us live from Quezon City.